qualified ka na sa SSS sickness benefit. May contribution ka, may sakit ka, may medical certificate ka. Pero pag-check mo sa iyong SSS account, denied ang application mo. So sa video na ito, gagabayan kita step by step para maiwasan mo ang denied application at ipapakita ko rin ang mga karaniwan at di inaasahang dahilan kung bakit tayo na-denied ng ating application sa SSS. Hi mga Mima, Rhoda is here. Before we start, please subscribe our channel. So sa previous video, napag-usapan natin kung sino ang qualified. Ngayon, assume natin na qualified ka na. Ang focus natin ngayon ay process kasi dito karamihan ng tao nagkakamali at tayo na-deny sila kahit legit naman ang kanilang sakit. So ang sickness benefit application ay may tatlong pangunahing hakbang: notification, medical certificate at online filing sa SSS account. So notification, sino at kailan ka dapat mag-report, medical certificate, tamang format, online filing sa my.sss or SSS account, upload at confirmation. So kapag may mali kahit isa dito, pwede ka nang ma-deny sa inyong SSS sickness application. So step 1 is notification. So hindi lahat ng SSS members ay pwedeng mag-apply ng sickness benefit on their own. Kung ikaw ay employed or empleyado, hindi ikaw ang mag-process ng iyong benefit mo. Employer po ang mag-a-apply para sa iyo. So ang role mo bilang empleyado ay mag-notify agad sa employer. Ito yung pinakaunang step. Mag-submit ng requirements at mag-follow up para masigurong na ipasa on time. Kasi maraming nare-reject ng application hindi dahil hindi qualified, kundi dahil late or incomplete ang submission. Kaya mahalaga na alam natin din ang process. So, paano kung ayaw i-process ng employer ko ang sickness benefit? So, pwede pa rin tayong mag-file direct sa SSS gamit ang kompletong documents tulad ng medical certificate at SSS ID. Pero yung proseso mas mahaba at komplikado dahil kailangan ng verification at posibleng investigasyon kung hindi tutugon ang employer. Kaya ang tip ko sa mga empleyado is lagi niyong i-document ang notification sa employer, whether email or text ito, at siguraduhin kompleto at tama ang mga medical certificate para mas smooth ang pag-claim ng ating benefits. Pero mas mabilis pa rin kung employer talaga ang mag-file. So kung self-employed o voluntary o OFW ka, diretso ka nang mag-notify sa SSS. So tandaan may deadline ang notification. So kapag late, pwede nang ma-deny o mabawasan ang benefit. So bago ka mag-apply, siguraduhin na meron ka ng mga ito: SSS account, disbursement account, tsaka updated contact information. Una is SSS account. Kailangan ito dahil online na ang sickness benefit application. Kung wala ka nito, meron din tayong tutorial dito sa ating channel. Pangalawa is disbursement account. Dito ipapasok ang iyong sickness benefit kapag na-approve na. So kapag walang disbursement account, wala kang makukuhang benefit. Updated contact information, siguraduhin tama ang ating email address at mobile number na nakalink sa ating SSS account. Dahil dito magpapadala ang SSS ng approval rejection or request for resubmission ng ating application. So step 2 is medical certificate. Para sa mga medical requirements, kailangan mo ng SSS Medical Certificate, Med 01688. Ito ay official SSS form na pwedeng i-download online o i-check sa description box. Ang doktor mo ang mag-fill up ng complete diagnosis, number of sick leave days, clinic address and contact number, and your doctor license number. So dapat ito malinaw at mababasa. Second is supporting medical documents. Depende sa sakit o injury mo. Halimbawa, pwedeng laboratory results, x-ray, ECG, clinical or operating room records. Important reminder mga Mima, dapat naka-certified true copy ang ating supporting documents. There are unique cases or quick tips. So, how about handwritten certificate? Pwede naman, pero madalas itong na-deny, lalo na kung kulang yung mga detalye. How about barangay health center certificate? Posibleng ma-approve pero dapat malinaw pa rin at kompleto yung detalye. So reminder mga Mima, kahit legit ang ating sakit, kung mali naman ang medical certificate, pwede pa rin tayong ma-deny. So step 3 is online filing sa ating SSS account. So kapag kompleto na, mag-file na tayo sa SSS portal. So mag-login na tayo sa my.sss login. Punta tayo dito sa benefits and then piliin natin itong sickness benefit. So sa application dito, ilagay lang natin ang start date of sickness kung tayo ay home confinement,
Date of discharge naman kung hospital confinement. I-input lang natin yung doctor's license number. Napakahalaga nito and then piliin lang natin itong disbursement account. Click next. And then, i-upload lang po natin yung mga medical documents natin dito. Then, click next. So, double check mo muna yung information. So, kung okay na, i-click itong I certify and then click submit. So, pagkatapos mag-apply, mag-antay ng email from SSS, makikita mo kung approve or rejected ka. So, kung rejected ka, huwag kabahan kasi may nakalagay pong reason sa email at pwede kayong mag-resubmit after correcting the issue. So, what if nakapag-submit na pero walang update for weeks? Denied na ba? Hindi po. Pero, kailangan natin mag-follow up sa SSS. So, meron din tayong mga cases na hindi pwedeng online at kailangan mag-over-the-counter sa SSS branch. Tulad ng reconsideration of denied claims, unclaimed benefit of deceased member, unclaimed reimbursement from inactive or closed employer. So, kung ito ang case mo, indicated din ito sa email ng SSS, mag-over-the-counter ka ng application mo sa sickness benefit. So maraming denied sa sickness benefits at hindi ito kasalanan ng employee. So possible reasons is late nag-file ang HR. Minarkahan ka bilang awol ng HR mo or nag-resign ka habang naka-sick leave. So ang tip ko dito mga mima, kung ang HR naman po ang late, pwedeng mag-appeal kay SSS basta may proof tayo. At kung nag-resign ka naman habang may sakit, pwede ka pa rin makaklaim. Pero may mga additional requirements tayo. So may mga conditions na covered pala sa sickness benefit pero hindi natin alam, katulad ng mental health, anxiety or depression, pregnancy complication like bed rest, nagkasakit sa abroad or side effects ng isang procedure. So kung hindi ka aware dito, hindi ka talaga mag-a-apply kahit may sickness benefit. So ngayon, alam mo na ang tamang proseso. Next question ay magkano ba talaga ang makukuha mo sa SSS sickness benefit? So sa next video, ipapakita ko ang actual computation step by step para malinaw sa inyo. So yun lang mga mima, sana nakatulong ang video na ito para maiwasan ang rejection at hindi masayang ang benefits. If you have any questions or suggestion, just comment below. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next SSS tutorial.